knees bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. We're singing, sing, and make music with the heavens. Sing, grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing, and make music with the heavens. Sing. Oh, we're so grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Soundtrack. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Muling malamig ang ating mga umaga at tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang pag-iingat at paggabay at patuloy na pagsustento sa bawat isa. Welcome po sa Sunday morning service sa Jesus Christ Baptist Church. And ito po ang unang parte ng ating gawain tuwing Sunday morning, ang ating Sunday School. We would like also to welcome ang ating mga kapatiran na kasama natin via online sa live stream at tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon at meron tayong mga teknolohiya na kagaya ho nito. Dati, can you just imagine 20 years ago, to be live, available around the world, kailangan mo ng milyon-milyon. Ano ho? Well, ngayon ay basta meron kang connection sa internet at meron kang gadget na available, yung mga apps ay pwede ka nang maging live around the world. And salamat sa Diyos sapagkat ang ating ministeryo ay ginagamit niya sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga kaparaanan. May mga kapatiran tayo na sa malalayong mga lugar. At yung iba ay talagang hindi makarating sa gawain o sa ating pagtitipon dahil sa kanilang mga sitwasyon at karamdaman. Pero salamat sa Diyos sa mga teknolohiya na ito. But we must, sabi nga ho ng isang kapatiran natin minsan, we must draw the line with regards to online. We must draw the line. Alam natin kung hanggang saan lang at hindi pampalit ang online sa physical gathering. Pwede itong pansamantala, dulot ng pangangailangan, pero hindi ito pampalit. So I hope ang ating pa rin prayer and desire, it should be, ay maging bahagi pa rin, kasama pa rin ng ating mga kapatiran po dito po sa ating bahay, sambahan. So continue to pray for that. At patuloy tayo ingatan ng Panginoon maging sa kumakalat na COVID-19. Kahapon yung pinakamataas, if I heard it correctly, nasa 39,000 ang new cases. So patuloy tayo mag-ingat, patuloy panatilihin natin yung health safety protocols na inoobserbahan natin. And again, ay nawa patuloy tayong ingatan, tulungan ng Panginoon sa mga bagay na ito. So bago tayo dumako sa atin pag-aaral, sa ating Sunday School, ikaw sa Brother Gab, na pangunahan tayo sa ilang mga awitin. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Samuel, First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel,
Hosea and Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Agi, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John's, Jude, and Revelation. Tayo po'y magsasing lahat. Tayo po'y tumawid sa Panginoon. Awitin po natin at Calvary. Years are spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens open liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I trembled at the law I'd spurn, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens open liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything, now I gladly own Him as my King, now my rapturous hope can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens open liberty at Calvary. Oh, the Lamb of your salvation's plan, oh, the grace that brought it down to man, oh, the mighty God that got its man at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens open liberty at Calvary. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, welcome po sa bawat isa. Tayo ho'y nagpapasalamat sa Diyos sa napakagandang panahon na Kanyang pinagkaloob sa atin. And alam po natin na masarap matulog, ano ho, pero tayo ay nasa tamang lugar at ginagawa ang tamang bagay. Tayo ho ay nasa gawain at sa pagsamba ng Panginoon. And again, welcome po sa ating mga kapatiran na kasama po natin via live stream. Tayo ho ay dumako sa ating pag-aaral at muli nandito tayo sa ating pag-aaral ng doctrine about the Holy Spirit. And I hope kahit na medyo mabagal yung ating pag-usad, ang ating hong layunin ay ito'y tumatak at maunawaan at maintindihan natin sapagkat napakadaming maling katuruan, napakadaming maling pagkaunawa pagdating sa banal na Espiritu. As we have stated sa ating hong pagsisimula ng pag-aaral, seemingly, when it comes to the Holy Spirit, it's free for all. Kahit ano, pwedeng lagyan ng budburan ng pangalan ng banal na Espiritu, para bang sa pagluluto, kahit ano, pwedeng lagyan ng betsin.
At pag nilagyan daw ng betsin, naalala ko, meron akong kasama dati, pag sabi, paano mo malalamang masarap? Tanong mo kung nilagyan ng Ajinomoto. At pag nilagyan ng Ajinomoto, masarap na, sabi niya. At ngayon, kahit ano, pag susuka, lagyan mo ng of the Holy Spirit. Tatawa ng walang dahilan, lagyan mo ng of the Holy Spirit. Tatadyakan yung member sa harapan, lagyan mo ng of the Holy Spirit. Kung ano-anong nangyayari na halos pagano ng mga gawain, basta lagyan lang ng it's of the Holy Spirit. Or ito ay pagiging puspos ng banal na Espiritu. Actually, ito yung isa sa mga sisimulan nating pag-aralan as we go through sa ating study about the Holy Spirit. So again, sana ho ay ma-appreciate natin at sana ay mas maging seryoso tayo sa pag-aaral na ito upang una, maingatan natin ang ating mga sarili na hindi tayo madaling matanghay, and then pangalawa, maingatan ang ating church na pagdating ng panahon sapagkat again, hindi immune ang mga local churches na ito'y unti-unting pumapasok. And then also, kung tayo ho ay gamitin ng Panginoon upang ibahagi ang katotohanan sa iba, o maka-encounter tayo ng mga taong babad sa mga pag-abuso at misuse and misunderstanding about the Holy Spirit, ay maaari tayo makapagbahagi ng katotohanan ng Panginoon sa kanila. So nawa, before we go on sa ating review, tayo ho muna ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, o Panginoon, hindi dahil kami mas mabuti, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil Ikaw ay mahabagin. Ikaw, O Diyos, ay mabiyaya at mapagmahal. Salamat, O Diyos, sa panibagong buhay, sa pagsustento mo. At tunay nga, Panginoon, kami ay natulog at nagising dahil Ikaw ang nagsustento sa amin. Purihin ka, O Diyos. At lalo't higit, Panginoon, hindi lamang sa aming pisikal na kalagayan, kundi lalo't higit sa aming espiritual na kalalagayan. Kami na mga mananampalataya, kami na yung mga anak, kami na yung mga inampon sa iyong pamilya, kami na mga binigyan mo ng karapatan na tumawag sa iyo na aming Ama, kami na yung iniligtas. Salamat po sapagkat alam namin na kami nagpapatuloy sa pananampalataya, hindi dahil sa lakas ng aming pananampalataya, kundi dahil sa iyong biyaya at kapangyarihan na nag-iingat at nagsusustento sa amin. Salamat po at nawa, O Diyos, as we seek to know more patungkol sa iyong katotohanan. Lord, ito'y malinaw na kalooban mo na kami lumalim pa, lumago pa. At aming nasa, O Diyos, ay lumalim din sa aming pagmamahal sa iyo, sa aming paglilingkod sa iyo. Ama, malinaw ang iyong pangako, kung kami ay hihingi ng sangayon sa iyong kalooban, ay dinirinig mo kami. Tupdin mo nga ito ngayon, Panginoon, ikaw pong gumabay sa amin, mag-ingat sa amin, magbigay liwanag sa amin, maglinis sa amin. Lahat ng tidalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So dumako tayo sa ating pag-review. Pinag-aralan ho natin ang work ng Holy Spirit at gusto ko lang ho talaga dumiin or tumatak sa ating kaisipan ang mga bagay ho na ito. The work of the Holy Spirit in the Word, particularly the incarnate Word, ang ating Panginoong Hesukristo. When we say incarnate or incarnation, ibig sabihin ito yung pagkakatawang tao. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, malinaw sa John 1:1 and John 1:14, that is our Lord Jesus Christ, na aktibo at involved very much ang banal na Espiritu, even from conception till the ascension ng ating Panginoong Jesus. And then we look at the written word, ang Biblia. 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. And gusto ko sana, bago ito ay iwan natin, and parang 2 buwan na yan natin nire-review ito dahil gusto ko tumatakbo sa ating isipan. Every time we hear that word inspiration of God, ang gusto kong sanang ume-echo sa ating kaisipan is Scripture is breathed out by God. Hindi hiningihan kung hindi inihinga. Again, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ano ang punto? Scripture is God's own production. So, hindi ito gawa ng tao na hiningahan lang ng Panginoon. Ito ay inihinga ng Diyos, ipinroduce ng Diyos na gumagamit siya ng tao. And let me use an analogy para kahit paano yun, Brother Paul?
let me ask, sinong may gawa sa'yo? Anong sagot? Sino may gawa sa'yo? Ang Diyos o nanay at tatay? Nakuha niyo ha? So nahandoon yung involvement ng tao, pero nahandoon yung kilos ng Panginoon. And much more so pagdating sa Scripture. Bakit? Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So again, kita ho natin na hindi ito ganun sa Scripture lamang, kundi maging sa maraming mga bagay na ginagawa ng Panginoon, but especially pagdating sa salita ng Diyos. So ano ang isa sa mga napakahalaga na application nito? Because the Scripture, the Bible that we hold is the Word of God. Ito ay salita ng Diyos. Therefore, no religious group or leader, no audible voice, no dream, no vision, no angelic messenger, or no miracles can be considered as above the Scripture. Dahil ito ay salita ng Diyos, ang authority nito ay kapantay, kagaya, katulad ng sa Diyos. At ang otoridad sa buhay ng Kristiyano, and when we say sola scriptura, hindi lamang ibig sabihin dito ng ating doktrina ay galing sa Biblia, at isa sa mga ibig sabihin ng sola scriptura, Scripture lamang ang may otoridad na mag-bind, magtali sa konsensya ng mananampalataya. Walang kapangyarihan ang pastor na talian ang inyong konsensya. Wala ako doon. The best that I can do is teach and present yung katotohanan ng salita ng Diyos at yung katotohanan ng salita ng Diyos. And I've mentioned this before, yung bigat ng katotohanan ng salita ng Diyos ang maghubog sa buhay ng mananampalataya. So hindi religion ang mas mataas. Scripture is not under religion. Any group, any church, any leader should be under the Scripture. Naalala ko ho ay merong nagkwento sa akin ng pangyayari na merong isa daw pastor di umano ay kinukwento niya kung anong ginagawa sa church, and seemingly hindi maganda ang ginagawa niya sa church. Alam, response ng isang Kristiyano, alam niya sa ngayon sa Bible mali yung ginagawa ng pastor. Ang sabi ng, paano mo nagagawa yan? Sabi niya, I'm the man of God. As if ang pagiging man of God niya that is in the office of the pastor ay above. Parang siya ang hari. That is unbiblical. Pag lumabas na ho sa Bible si Brother Paul, pag outside the Bible, dapat niyong tawagin ang pansin. Dahil ang authority is not the person, not visions, but the Scripture. We must therefore put everything underneath the Bible's authority. Marami tayong mga young people ngayon dito sa church. Even our emotions. Madalas sa young people, ang binibigyan ng matinding bigat ay ang emosyon. Hindi mo nararamdaman, Brother Paul. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Okay, hindi ko alam. Pero alam ko kung sinasabi ng Biblia. At dapat alam mo rin. At ipailalim dapat ito sa salita ng Panginoon. Number next, pinag-aralan natin ang baptism of the Holy Spirit. There is no command in the New Testament to be baptized. So hindi ito command, ito ay isang bagay na ginagawa ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. If you remember, there's a universality ng baptism of the Holy Spirit. That is, all believers, no exemption. Lahat ng sumasampalataya ay nabautismohan ng Banal na Espiritu, and we have a primary and secondary understanding and meaning. Yung primary, that is two events sa New Testament, Acts chapter 2 and Acts chapter 10. And then secondary, that this is gawa ng Banal na Espiritu pagkatapos manampalataya ng isang tao, siya ay binabautismuhan at ibig sabihin siya ay inilalahok sa kabuuan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So all believers, regardless of the religious denomination, okay? Dahil nung ikaw ay sumampalataya, hindi ka, we're Baptist, at hindi ko kinakaya ang aking pagiging Baptist. At meron akong biblical na rason
Hindi ako basta baptist lang kasi baptist ang nagbautismo sa akin. That's very shallow. Meron biblical na rason at isang araw pag-aaralan, bakit nga ba tayo baptist? Ano bang pagkakaiba nito sa iba? Ano ho? So, pag-aaralan din natin ho yan. Nevertheless, ang punto ay ito. Nung tayo naligtas, hindi naman tayo agad baptist. Yes? For some, it took time. Pero nung bang ikaw ay naging member ng Baptist Church, nung ka lang naging bahagi ng katawan ni Kristo? No. Nung ikaw ay naligtas, ikaw ay binautismo ng banal na Espiritu, papasok sa kabuuan ng katawan ni Kristo. Na kung saan lahat ng mananampalataya ay kabahagi, ikaw man ay isang Hudyo o isang Gentil. Key passage, as we have studied in Ephesians 1:13, in whom also you trusted after ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ano na para tayo sa seal, sorry. So that's baptism of the Holy Spirit. Pagdating naman sa seal of the Holy Spirit, this is the key passage. After that you believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So pagkatapos mong manampalataya, hindi ka lang binautismohan ng banal na Espiritu, ikaw rin, tayo din, ay sinelyuhan. Or sa ibang salita, tinatakan ng banal na Espiritu, at ito daw ay ang patotoo, the earnest of our inheritance. Patotoo ito yung paunang bayad, ito yung kumbaga down payment, a portion given na sumisimbolo at nagpapahiwatig ng tiyak at sigurado at darating yung kabuuan ng mana until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Reviewin natin po itong seal of the Spirit. Again, kung paanong lahat ng Kristiyano universally ay baptized by the Holy Spirit, all Christians are also sealed by the Holy Spirit. Walang Kristiyanong hindi sealed. So, pag sinabi mong, ako Christian pero hindi sealed, that's contrary. Hindi pwede. Para bang ako buhay pero hindi humihinga. Pwede ba yun? Kung hindi humihinga, again, ang punto ho ay ito, lahat ng Kristiyano ay sealed by the Holy Spirit. All believers, upon believing the gospel, have been sealed by God as mark of God's own possession, and that seal is the Holy Spirit Himself, who is the guarantee of all salvation blessing. So meron ditong dalawang mahalaga. Pag nabanggit ulit yung seal of the Holy Spirit, meron dalawang bagay mo na gusto kong tumatak sa ating isipan. Una, it is a mark of God's own possession. Seal of the Holy Spirit, ang sinasabi niyan, sinasabi ng Panginoon, pagmamay-ari kita. Possession by God, pagmamay-ari ng Diyos. Pangalawa, ang sinasabi ng seal of the Holy Spirit, garansya na may parating pa. At garansya ng parating pa. Okay? Again, ang seal na ito, na ang banal na Espiritu is the earnest, down payment, hindi pa ito yung buo. And I believe napakadaming mga Kristiyano ang very much nade-deprive na pagkakaitan ng napakalaking appreciation ng salvation. Bakit? Alam lang ng maraming Kristiyano, pag ligtas ka sa langit ka pupunta. And praise the Lord, that's true. To be absent from the body is to be present with the Lord. Pero hindi lang yon ang ibig sabihin ng pagiging ligtas. Ngayon pa man din, huwag mong isipin na ang kaligtasan ko, well, ligtas na ako, pero hindi ko pa siya mararanasan hanggang ako'y mamatay. Kasi lagi lang alam, pag ligtas ka, pag namatay ka, sa langit ka pupunta. So, ang pagkaranas ko ng kaligtasan, after pa ng kamatayan, no? Right now, meron ng paunang binigay na biyaya ng ating kaligtasan. And that is the presence, the seal of the Holy Spirit na nasa sa atin. And this is the guarantee. Garansya na may parating pa at garansya na darating yung parating. Hindi kagaya dito sa atin, nag-down payment ka na, tapos pwedeng biglang sumira sa usapan, o may nag-down payment na, tapos biglang sumira sa usapan. Yes?
Meron hong ganun. Pero pagdating sa pangako ng Panginoon, itong presensya ng banal na Espiritu na biyaya ng ating kaligtasan ay gumagaransya na may parating at naggagaransya na darating, which is the earnest of the inheritance, yung kabuuan ng mana na tatanggapin natin mula sa Panginoon. And yes, bahagi noon, pag namatay ka, sa langit ka pupunta. Napakarami pang biyaya. At hindi natin kaya na i-imaginein ang kalwalhatian, kagandahan, at kadakilaan na meron at darating na ipinangako ng Diyos sa mga mananampalataya. Biblical position, the sealing of the Holy Spirit is that objective blessing of salvation, which focuses on the Holy Spirit as the initial blessing and the guarantee of what is yet to come. So yun yung sinasabi natin, initial blessing, unang bahagi, and guarantee noong darating. Now, let's look at the indwelling of the Holy Spirit. So, baptism of the Holy Spirit, lahat ng Kristiyano ay baptized by the Holy Spirit. Sealing of the Holy Spirit, lahat ng Kristiyano ay sealed by the Holy Spirit. And here is another salvation blessing at bahagi ng work ng Holy Spirit sa mga mananampalataya, indwelling of the Spirit. Ang pagtahan ng banal na Espiritu. Lahat ng Kristiyano ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Pinag-aralan natin yung use nito sa Biblia and religious use, lalo na sa Lumang Tipan, pagdating sa word na indwelling or dwelling place, tabernacle, ginagamit yan, or temple, meaning it is the place na binigay o dinesisyonan ng Panginoon na i-localize yung kanyang presensya. Ay sabihin ng localize. God is omnipresent. Siya ay nasa lahat ng dako. But in biblical history, God, in His sovereign decision, ay sabi niya, dito sa lugar na ito, imamanifest ko yung aking kalwalhatian. He decided to localize His presence. Now, hindi ibig sabihin na nahandun ng Diyos sa templo, wala siya sa hindi nito dinenegate yung pagiging omnipresent niya. But that is a place where God localized His presence. So muli, sa Old Testament, kung bakit napaka-special sa Hudyo, if you will read the Old Testament, lalo na after ni Solomon onwards sa Book of Psalms, kitang-kita yon, nandun yung longing nila sa temple, longing nila sa Jerusalem. Bakit? Kasi nasa Jerusalem yung temple. Bakit longing sa temple? Bakit? Kasi nandoon ang presensya ng Diyos. Kuha niyo ho? Pag sinabi nilang they're longing, hindi lang yung lupa, hindi lang yung building, pero ang pinapatukuyan nun ay ang presensya ng Panginoon, yung relasyon nila sa Panginoon. Now, ito rin yung idea pagdating sa New Testament. It is the same theme. This is the theme of God's dwelling in the temple that the New Testament applies to the Holy Spirit. Yung ang Diyos sa Lumang Tipan nakatahan sa templo, ito rin din yung idea or theme na ang banal na Espiritu ay nakatahan sa templo. Now the question is, ano yung templo? Kung Lumang Tipan, ang templo ay yung templo doon sa Jerusalem, yung Bagong Tipan, ano yung tinatawag at tinitingnan at kinikilala o tinuturo na templo ng banal na Espiritu? Number one, the Holy Spirit dwells in the church. The Holy Spirit dwells in the church. The Spirit's indwelling marks out the church's temple identity. Ito yung nagpapakilala na ang church ay templo ng Panginoon. And if you remember our studies of 1 Corinthians chapter 3 verse 16, know ye not that ye are the temple of God. Take note again the pronoun ye, plural, that is pertaining to the whole church, the gathered believers na nagmamanifest in a local congregation. The church gathered, sangayon sa Biblia, is the temple of God. So wag nating maliitin. Yes, as we have said, we believe in the universal body of Christ. That is true. Praise God for that. Pero wag nating maliitin at wag nating balewalain ang gathered church.
dahil tinukoy ng Biblia that the gathered church is the temple also of the Holy Spirit. And the Spirit of God dwelleth in you. Na ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay nagdudwell, nananahan sa mga mananampalataya. If any man defile the temple of God, and the context ng 1 Corinthians chapter 3 ay division. And that's not the only way to defile the church, but it's one of the major ways na napakalaking problema na kinakaharap lagi o madalas sa bagong tipan. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Gusto kong pigilan. Pero gusto ko lang tignan ho natin yung sinabi dyan. For the temple of God is holy. If you remember yung ating pag-aaral sa word na holy, ano ibig sabihin? Ano ang number one? Ibig sabihin ng word na holy. Banal. Ano ibig sabihin noon? Nakabukod. Good. Set apart. Namumukod tangi. It is set apart. Nakabukod ito and kabilang nito yung moral purity. Pero ang punto ko ay ito. For the temple of God is set apart. Namumukod tangi ang church. Huwag mong ituring ang church na kagaya ng ibang mga samahan o grupo o entity sa labas. Hindi pwedeng ituring ang church na parang corporation, business, or what. No. The temple of God, God's church, is holy. Namumukod tangi ito. So we must pay very serious carefulness when we deal with the church. Hindi joke sa Panginoon. Hindi isang bagay, hindi plating ng pastor ang church. Which temple, not the building, ye are. We are. Tayo ay templo ng banal na Espiritu. The temple of God is the passage, in this passage is the people of God, collectively as a church, as we have pointed out. Next is the temple's indwelling requires a church with proper order. Now, ano yung ibig sabihin ng proper order? Tignan natin sa Ephesians 2 verse 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, bahagi na ng pamilya ng Panginoon, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So narito yung order, narito yung kalalagayan dapat ng totoo at malusog na iglesia at tamang iglesia. They are built upon the foundation of the apostles and prophets. Hindi ibig sabihin dapat may apostles at may prophets sa loob ng church. Kung hindi ang church ay nakatungtong sa mga apostol at mga propeta, well, Brother Paul, nasa na mga apostol at mga propeta? Patay na sila. Paano yun, Brother Paul? Well, nasa atin ang kanilang mga salita. God used them to give us His Word. So this is pertaining to apostolicity, pagiging base sa salita ng Diyos, nakatungtong, nakapundasyon ng church sa salita ng Panginoon. At ang cornerstone ay sino? Sino ang pinakasentro? Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So the church is built upon the foundation of apostles and prophets, structured on the centrality of Christ. The center of the church is not the pastor. Ito hong mga nakaraan, meron pa ilang mga nakakausap na kapatiran na sad to say, ang experience nila sa churches, ang sentro ay ang pastor. May mga churches na ang sentro ay yung board of deacons. Kaya nga may mga joke daw, board of demons daw. At salamat sa Diyos, yung mga deacons natin dito ay really deacons, they serve. Pero meron na talagang akala parang kinatakilos na parang korporasyon ng church. At yung mga board members ang, again, the center, ang may preeminence sa iglesia ay ang ating Panginoong, hindi si Brother Paul.
Hindi ko ang sino man na nandito. Hindi yung pinakagwapo, hindi yung pinakamayaman, hindi yung pinakamaraming alam. No, it is the Lord Jesus Christ. Point, the unbreakable foundation is apostolic, and the irreversible orientation is Jesus Christ. Unbreakable foundation, it should be apostolic. It should be an apostolic church. Again, hindi ibig sabihin na ang church ay dapat may mga apostol na nabubuhay. Kung tinanong, may apostol ba kayo sa church niyo? Meron. Oh, sino? Si Pablo. Si Pedro. Yes? Pero patay na sila. Pero may mga apostol tayo. Pero patay na sila. Pero nakatungtong tayo sa, buksan lang natin sandali, ano? Wala ho sa ating slides. Naalala ko lang ho sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2. And if you remember, some years ago, maybe 5 years ago, pinag-aralan natin ang katangian ng isang malusog na iglesia. Acts chapter 2. Wala sa verse 41. Acts chapter 2, verse 41. Ito po ang sabi. Then they that gladly received the word were baptized, and the same day were added unto them about 3,000 souls. Verse 42. And they, sino yung they? Yung 120 plus about 3,000. So roughly around 3,120. Okay? And they continued steadfastly in the what? In the apostles' doctrine. Not the person. Ito yung panganib sa panahon natin ngayon. They look at the person of the, basta may person, may taong may na apostol, okay na. And that's one of the pitfalls ng Roman Catholic Church. Merong tinatawag na Vicar of Christ na successor ni Peter na first pope daw. Kukuha niyo ho, nakatingin sila, no? Apostles' doctrine. Hindi actually yung tao, kung hindi yung katuruan at katotohanan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan, doon tayo nakatungtong. At ano yung kanilang katuruan at katotohanan? Well, walang iba kung hindi primarily, sabi nga ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, if you remember, I have laid the foundation, and that is none other than the Lord Jesus Christ. So the irreversible orientation is Jesus Christ. Di ba pag mga first day ng klase, merong tinatawag na orientation? Bakit? Baka disoriented ka. O sinabing disoriented, parang nahihilo ka, hindi mo alam kung anong gagawin. Orientation, dito, ito yung sentro, ito yung flow. And the flow, and the center, and the foundation of the church is irreversibly Jesus Christ. Hindi pwede itong i-reverse, hindi ito pwedeng baguhin. It is the Lord Jesus Christ. Tatagal tayo sa review, sorry, bilisan ko. The Holy Spirit dwells in the believer, in the individual believer. So nakita natin, the Holy Spirit indwells the church collectively. Ang mga mananampalataya na natitipon ay the temple of God. Now, the Holy Spirit indwells the believers individually. Ang banal na Espiritu ay tumatahan sa mananampalataya individually. Ang bawat Kristiyano, ang bawat mananampalataya ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Galatians chapter 4 verse 4. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them which are under the law, that we might receive the adoptions of son. So pinadala ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para tayo ay tubusin, at sa ating pagkatubos, tayo ay makatanggap ng pagkaampon o maampun tayo bilang mga anak ng Diyos. And again, yung doctrine of adoption, pinag-aaralan natin ngayon sa ating time in the Word. Verse 6, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So
So nakita ho natin ito, in the fullness of time, God sent the Lord Jesus Christ at pinadala niya para tumubos. At kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay inampon sa pamilya ng Panginoon. At kung ikaw ay anak dahil inampon ka sa pamilya ng Panginoon, ang Diyos ay isinugo ang Espiritu ng kanyang anak, ng ating Panginoong Kristo, ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Kaya tayo nakakatawag talaga sa Diyos na ating Ama. We cry, we call God our Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Ano, ikaw ay tagapagmana na, tayo ay tagapagmana na ng Panginoon. So again, ang gusto kong puntuin nandito, lahat ng Kristiyano, lahat ng tinubos, lahat ng inampon sa pamilya ng Panginoon, lahat ay tinatahanan ng banal na Espiritu. God had sent His Spirit into our hearts. Number one, pagdating sa indwelling ng banal na Espiritu sa individual na mananampalataya, the Spirit's indwelling personalizes the presence of Christ to the believer. Ang pagtahan ng banal na Espiritu sa bawat isang mananampalataya, pine-personalize ito. Ito ay ginagawang intimate. Again, yung idea ng marami, ayokong pumasok dyan sa church. Bakit? Baka masunog ako. Na tila baga ang presensya ng Panginoon ay nasa loob lang ng bahay, sambahan. Hindi ganun kalayo ang Diyos. Huwag mo isipin na pag lumabas ka sa church, iniiwan mo ang presensya ng Panginoon dito. Kung totoo yan sa'yo, delikado ka. Bakit? Dahil ang totoong Kristiyano ay laging nasa Kanya ang presensya ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Romans 8:9 ang sabi, "But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His." Remember, ano ang isa sa mga pinapahayag ng seal? Ownership. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Kung wala daw sa iyo ang Spirit ni Kristo, hindi ka sa Kanya. So yung banal na Espiritu na nakatahan sa atin, na sinelyuhan tayo sa pamamagitan nito, nagpapakita na tayo ay pagmamayari niya. And if Christ be in you, did you see the transition? Ang sabi, the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, so itong Spirit of God, the Holy Spirit, is the Spirit of Christ. And ang sabi, and if Christ be in you. So, ang punto ay ito, the presence of Christ. Huwag natin isipin na, lalo na kung ang pagkaunawa mo sa, hindi Trinity, kundi Tritheism, merong levels, ayun ng Ama, ayun ng Anak, at ayun ng Banal na Espiritu, pampihira. Third level lang yung nakatahan sa atin ngayon. No. Nakatahan sa atin ng Banal na Espiritu, and through the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit is also the presence of the Father and the presence of the Son sa buhay ng mananampalataya. The body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. So if Christ be in you, sino ba ang nasa atin? Ang banal na Espiritu. Sino ba ang nasa atin? Si Kristo. Sino ba ang nasa atin? Ang Diyos. Ano ang tama doon? Yes! Yun ay totoo. Lahat ng yun ay totoo dahil sa banal na Espiritu na nakatahan sa mananampalataya. So if Christ be in you, ang sabi, this is truth of every individual believer. Again, as we have said, yung universality ng baptism of the Holy Spirit, universality of the seal of the Holy Spirit is also true, the universality of the indwelling of the Holy Spirit sa bawat mananampalataya. So wag nating kagatin yung sinuturo ng iba, ako'y ligtas, pero nasa akin ang banal na Espiritu. Ligtas ka pero ikaw wala kang banal na Espiritu. Bakit? Kasi ako nag-speaking in tongues. Ang kukuha nila, nakukuha niyo ganoon ang pananaw ng iba. Kaya lagi na lang, come Holy Spirit.
Walang utos sa Biblia na anyayahan natin ng banal na spirito sa ating buhay. Ang utos sa atin ay tayo ay mapuspos ng banal na spirito na nakatahan sa atin. So every true believer, this is true. The dwelling of the Holy Spirit is true to every believer. It is our claim to life now and ultimately to the resurrection life. Paano mo makiklaim? Halimbawa, nagkaroon ng raffle. At sabi mo, nanalo ako! Pupunta ka ngayon, i-claim mo. Paano mo i-claim? Meron kang stub. Para ma-claim, kung wala yung stub, di mo man ma-claim. Ang claim natin sa buhay na meron tayo, sa buhay na walang hanggan na meron tayo, ultimately, sa resurrection ay pinangako ng Panginoon na yung banal na Espiritu. Ang sabi sa Romans 8 verse 11, "But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Jesus from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you." Isa ito sa napakadalang na naipapakita sa mga mananampalataya na kasama ng biyaya ng ating kaligtasan. Again, not just your soul going to heaven, pero kung natahan sa iyong banal na spirito, yung nagbuhay muli sa ating Panginoong Jesus, ay bubuhayin ka din naman niya muli. Garansya, claim, katiyakan, assurance natin, at seguridad natin bilang mga tunay na mananampalataya na katahan sa atin ang banal na spirito, sigurado, bubuhayin kang muli. Bubuhayin tayong muli ng Panginoon. Number 2, the Spirit's indwelling is the Christian's basic enabling to live the Christian life. The Spirit's indwelling is the Christian's basic enablement, ang mas tama dyan, to live the Christian life. Yun daw, nakatahang banal na Spirito ang nagbibigay kakayahan sa Kristiyano para ibuhay ang buhay Kristiyano. Kaya ba natin ibuhay ang buhay Kristiyano sa ating sarili? No! Don't even try. Ang sabi ni Jesus, without me, ye can do nothing. Christian life is not hard. Christian life is impossible sa ating sariling lakas. Pero ito ay posible at nabibigyan tayo ng kakayahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nakatahan sa atin. 1 John 3:24, ang sabi, "And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him." So, bigyan natin ng pansin yun. Ang siya daw na again, isa sa mga binibigyang pansin ni John ay yung katangian ng tunay na mananampalataya. At ang sabi, siya na nag-iingat, tumutupad, gumagawa ng kautusan ng Panginoon ay ano daw? Dwelleth in Him. Nakatahan ka talaga kay Kristo. Meron kang tunay na relasyon kay Kristo, and He, Christ in you. Isa sa mga assurance or means to gain assurance ay makita mo sa iyong buhay, hindi perfecto, pero nakikita mo na you are striving to keep His commandments. And hereby, we know that He abideth in us. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin na siya ay nakatahan sa atin by the Spirit which He hath given us. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nakatahan sa atin, nalalaman natin na siya ay nag-a-abide sa atin. At ano ang manifestation ng banal na Espiritu na nakatahan sa atin? Well, it will go back dun sa sinabi, we keep His commandments. The presence of the Holy Spirit enables the believer to keep the commandments of God. Why? Kung wala sa iyong banal na Espiritu, hindi ka Kristiyano, patay tayo. Hindi natin kaya. Actually, ang kabaligtaran, ang totoo, we are rebels against the commandments of God. At yung banal na Espiritu nasa atin ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. So every Christian has the capability to live the Christian life through the Spirit. Again, hindi kinaklaim na magiging perfect in this side of eternity. Kung kaya mo maging perfect in this side of eternity, hindi mo kailangan ng hindi mo na kailangan ng glorification. No, every Christian has the capability to live the Christian life through the Spirit. So be aware of yung idea ng defeatism, laging defeat.
Halo ako lagi. Palipak ako lagi. Pumapali ako. Yes, we do. Pumapalpak ba tayo lagi? Opo. Nagkakasala ba tayo lagi? Opo. Huwag mo lang tignan yung gawa ng kamay mo, kundi maging yung laman ng puso't isipan natin. Pero, huwag natin isipin na lagi na akong talo, hindi ko kaya, hindi ko kaya. Yes, sa iyong sarili, hindi natin kaya. O sa ating sarili. Pero dahil nandyan ang Banal na Espiritu, may kapasidad. May kakayahan tayong gumawa, kumilos, sumunod, at gawin at ibuhay ang buhay Kristiyano sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, temperance. Against such there is no law. Now, naalala niyo, pinag-aralan ho natin ito, yung word na fruit is singular. Brother Paul, paano naging singular? Ang dami niyan. Well, actually, yung kasing word na fruit, bunga, it is equivalent to the word work. Gawa. Ito yung gawain ng Banal na Espiritu. Ito yung nagiging resulta ng Banal na Espiritu sa buhay ng Kristiyano. Anong lumalabas? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. So the Holy Spirit that indwells the believer is actively producing godliness in them. Ang Banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya na nakatahan sa atin ay aktibong kumikilos para ma-produce, magkaroon, makita ang kadyosan o ang pagiging makadiyos sa ating buhay, ma-develop, mag-increase ang kabanalan, lumago sa pagiging Kristiyano. Ito ay gawa ng Banal na Espiritu. So kung sa biyaya ng Panginoon, pag tignan mo nung hindi ka pa mananampalataya, tignan mo nung bago ka palang mananampalataya, tignan mo ngayon na ikaw ay medyo nag-a-advance na sa iyong edad bilang Kristiyano, sa iyong Christian life, at nakikita mo yung mga pagbabago, yung nakikita mo, uy, hira o nga, no, nakita ko yung love, yung long suffering, yung gentleness. Dati, hindi gentle. Ngayon nagkakaroon na, lumalabas na ito. Again, hindi ito dapat praise me, only praise the Lord. Salamat sa Diyos, sa Banal na Espiritong nakatahan sa atin. So, ang Banal na Espiritu ay aktibo. So why, again, we believe na hindi pwedeng ang isang tao ay maging totoong Kristiyano pero walang nagbabago. Kung walang nagbabago, napakadelikado. Again, hindi yung pagbabago ang nagpapaging Kristiyano, pero ang totoong Kristiyano ay nagkakaroon ng pagbabago. Sana ay ito ho ay nagiging nakikita sa ating mga buhay bilang mga nagpapakilalang mananampalataya ni Kristo. 1 Corinthians 6:19, what? Know ye not that ye are the temple, or your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Pakinggan natin yung sinasabi dito ni Pablo dito. Ano? Ano nyo ba alam? Ang tono nito, dapat alam nyo to. Alam nyo to. Kumbaga, this is, Christianity 101. Basic ng panagiging Kristiyano. Alam natin na nakatahan sa atin ang Banal na Espiritu ng Panginoon. You are the temple of God. Your body is the temple of God. At actually, dito sa passage na ito, particularly binibigyang diin yung katawan. Bakit? Dahil minsan may mga mananampalataya o may mga nagpapakilalang mananampalataya na iniisip nila, well, ang Diyos ay espiritu, so ang ang may relasyon lang sa kanya ay ang espiritu, maaaring may ginagawang masama ang katawan ko, pero katawan ko lang yun at hindi pinagbubukod nila. Nagkakasala ang aking katawan, pero katawan ko lang yun. No, hindi mo pwedeng i-compartmentalize ang iyong buhay ng gano'n. Your body. So it matters to God what you do with our body. Actually, pag binasa nyo pabalik, verses 15 hanggang 18,
Ang isang tinatalakay dito ay yung sin of fornication, immorality, sexual sins. At dahil maaaring may nag-iisip na, well, maaaring ginagawa ko itong immoralidad na ito, itong buhay ko na ito, pero ako pa rin ay mananampalataya ni Kristo at yun ay magkaniwalay. Iba yung sa katawan, iba yung sa spirit. Oh no. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and ye are not your own. Hindi kayo sa inyong sarili, hindi tayo sa ating sarili. Bakit? For ye are bought with a price. Binili tayo ng may halaga. Malaki ang bayad. Mahal ang bayad. Ang dugo mismo ng ating Panginoong Kristo. Ano dapat ang resulta nito? Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Hindi lang yung kaluluwa natin lang sa Panginoon. Ang ating katawan ay sa Panginoon. If you remember, yung pag-aaral natin sa Romans chapter 6 last week and a few weeks ago, that's why we ought to surrender, yield our bodies as instruments of righteousness. Why? Because it is God's. The truth of the Spirit's indwelling is a great deterrent for sin and great motivation for a God-glorifying life. Ang katotohanan na nakatahan ng banal na Espiritu sa atin. Again, pinaalala ni Apostol Pablo, ito yung katotohanan, huwag niyong kalimutan, nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. And I think it will do well sa mga mananampalataya, particularly sa atin dito sa church, to be always reminded, nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Ito ay great deterrent for sin. Panlaban sa kasalanan, kamuhian ng kasalanan. Hindi ko dapat gawin ito, hindi ko pwedeng gawin ito. Dahil nakatahan sa akin ng banal na Espiritu, siya nabibigyan ko ng kalumbayan, ng kalungkutan kapag ginagawa ang bagay na hindi sang-ayon sa kanyang kalooban. And a great motivation for a God-glorifying life. Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Well, again, the work of the Holy Spirit in the believer, pag-aralan po natin sa natitirang oras natin, sa ganyan lang po ito, the fullness of the Holy Spirit. Pag-aralan natin yung baptism of the Holy Spirit, seal of the Holy Spirit, indwelling of the Holy Spirit. Lahat ng ito ay pare-pareho sa bawat isang Kristiyano. Lahat ng Kristiyano ay baptized, sealed, and indwelt by the Holy Spirit. And dumako ho tayo dito sa fullness of the Holy Spirit. Note, the blessing and work of the Holy Spirit in the believer in salvation have both objective and subjective aspects. Merong objective and subjective. At kung nyo napansin na, yung naunang tatlo ay objective. Baptism, sealing, and indwelling. That is objective. Sa lahat ng Kristiyano, totoo ang tatlong bagay na ito. Pagdating sa fullness or filling, or kapuspusan ng banal na Espiritu, ito ay nalalagay sa kategorya ng subjective. Seal and indwelling and even yung baptism are both objective blessings, true in all true believers. Totoo sa lahat ng totoong mananampalataya, with no different or changing modes or intensity. Hindi yung, oy, kamusta? Ako sealed na sealed. Ako medyo sealed lang ako ngayon. Walang ganun. Ang lahat ng Kristiyano ay sealed na sealed. Ang lahat ng Kristiyano ay baptized. There's no difference or changing modes. Hindi ito nag-iiba-iba. Hindi kahapon baptized ka, sealed ka, pero hindi ka na-indwelled. Ngayon naman, ikaw ay indwelled, pero hindi ka na-baptized at hindi ka na-sealed. Hindi yun nagbabago, hindi yun nawawala. Sa lahat ng totoong Kristiyano, ito ay tunay. Pero pagdating sa fullness of the Holy Spirit, it is a subjective blessing. That is, ito ay iba-iba sa bawat mananampalataya. Ang estado, o let me use the word intensity, ng kapunuan ng banal na Espiritu ay iba-iba sa bawat Kristiyano. Pero lahat ng Kristiyano ay inuutusan na mapuspos ng banal na Espiritu. Okay? Mamaya kasi mayroong malikot, ay, iba-iba pala. So, I must aim to the smallest.
Alam niyo yun, yung mga estudyante gusto pumasa lang. Gusto pasang awa lang. Basta pasang awa, okay na, gagraduate din ako. Basta kahit minimal, okay na, pupunta rin naman. No, 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 no. Ang utos sa atin ng Panginoon is be filled with the Holy Spirit. Inuutusan tayo na mapuspos ng banal na Espiritu. But in the experience of every believer, ito ho ay subjective. May pagkakaiba-iba. Define ho natin ang feeling of the Holy Spirit. Spiritfulness is the intensification, increase, or growth of the inward working of the indwelling Spirit. Ang ibig sabihin, para humawala yung mga larawan, yung iba kasi pag filled ka, nanginginig ka, pag filled ka, bumubula yung bibig mo, pag filled ka, kung anong ginagawa mo, hindi mo kontrolado yung katawan mo, pag filled ka, ay kung anong tunog ang lumalabas sa bibig mo. Well, this is the basic and very clear definition. Ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ay nagpapakita o ito yung pag-unlad, paglago ng paggawa ng banal na Espiritong nakatahan sa atin. Nag-i-increase yung pagkilos ng banal na Espiritu. Again, let's look at some passages. Ephesians 5 verse 18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. And ito ay imperative. Ito yung utos, be filled. Maliwanag ho sa ating church. Ang New Testament church ay hindi utusang magbigay ng 10%. Walang utos sa church na magbigay ng tithe. Pero may utos sa church na magpuspos ng banal na Espiritu. Nakakuha niyo ho? Now, kung gusto niyo magbigay 10%, okay lang. Pero hindi yun utos sa atin. Hindi tayo obligado gawin yun. Pero obligado tayo na magsumikap na mapuspos ng banal na Espiritu. Ito yung utos sa atin ng Panginoon. Acts 6 verse 3, meron tayong halimbawa na kung saan dumating ang problema sa loob ng church in the ministry. Ang sabi, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom ye may appoint over this business. Just ngayon ko lang ho naisip ito. Kung ang pagiging full of the Holy Ghost ay yung speaking in tongues, at ang claim ng mga charismatic ay lahat nag-i-speaking in tongues, and actually sa Acts chapter 2, may mga nag-i-speaking in tongues. Mahihirapan silang pumili. Choose ye out among you 7 men. Kung yung 3,000 o may 5,000 na sila dito na nag-speaking in tongues, edi dapat lahat sila. Ako niyo ho, hindi itong mga speaking in tongues and kung ano-anong mga supposedly physical manifestation ang hinanap nila. Ano tong hahanapin? Hahanap kayo ng mga taong honest report, ibig sabihin may integridad, maganda yung patotoo. Ano lang yun? Full of the Holy Ghost. Kung titignan mo yung kanilang buhay, sila'y puspos. Nagpapakita sila ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Meron silang karunungan at i-appoint sila doon sa business. Hindi ito negosyo na gagawin ng mga apostol. Ano? Baka protect nila. Kaya dapat may negosyo na roon. No. Merong kailangan gawin. May problema. And just read Acts chapter 6 para makita nyo yung context. Some wrong ideas patungkol sa actually, wala na tayong oras. Dito lang siguro tayo matatapos. Next Sunday, bibigyan natin ng pansin yung some, ni all, but some wrong ideas. Yung mga maling kaisipan na kumakalat sa maraming mga churches about being filled with the Holy Spirit. Isa nga dyan yung tinatawag na higher life. Yung Kiswick theology. Para lang alam niyo ho, yung mga term na madalas natin and I know, and minsan siguro sa buhay ko nagamit ko yung term na yon, pero merong yung term na maaari na pakinggan niya, let go and let God. Yan. Nakaakibat ho yan o nakakabit yan dito yung nagsimula, yung idea nun. And I know, hindi ho, yung iba, they mean well,
para bang ipaubaya mo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin, pero nag-root ito sa Kiswick theology na tinatawag or higher life theology na merong some misunderstanding about the idea or biblical teaching of being filled with the Holy Spirit. Okay, so doon tayo magtatapos. Hindi tayo mag-overtime ngayon. Baka meron hong may katanungan. Meron ho ba may tanong? Dito ho siguro sa ating baka meron may tanong sa ating live stream. Hello. Wala po. Dito ba yan o sa iyo? Sa akin po. Pangunahan ko na po, Brother Paul. Ayun po. Yung sa feeling po, sa pag-feel ng banal na spirito. Yes, tinuro po ng Biblia na it is an imperative for us to be filled with the Holy Spirit. But at the same time, alam din naman po natin that yung filling ng Holy Spirit is a work of the Spirit. So, paano po natin i-reconcile yon na knowing na work to ng Holy Spirit eh. So, paano kung gagawin na itong na mapuspos ako ng banal na spirito? Paano po natin ma-reconcile yung dalawang truths na yon na sinasabi ng Biblia? Okay, thank you very much. A very good question. And may kahirapan sagutin. Well, let me try. Ang verse na bumabalik sa aking kaisipan ay sinabi ho ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Na kung saan ang sabi niya, tingnan ko lang ho, kung tama yung alala ko. 1 Corinthians chapter 15. Tama, by verse 10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. So, ang sabi niya, by the grace of God, I am what I am. And tingin ko, pwede hindi malayo at maganda na gamitin yun para sa biyaya ng Diyos, sa kilos ng banal na Espiritu. I am what I am. I am filled with the Holy Spirit. I'm being used by God by the power of the Holy Spirit. So, it is the work of the Holy Spirit. At dito sa text na ito, it is the work of the grace of God. By the grace of God, I am what I am, sabi ni Apostol Pablo. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. Yung biyaya niya na ibinigay sa akin ay hindi walang kabuluhan. So, merong biyaya ang Diyos, merong presensya ng biyaya ng Panginoon, merong presensya ng banal na Espiritu na nakatahan at gumagawa ang banal na Espiritu, at ito daw ay hindi walang kabuluhan. Bakit? For I labor, but I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Ako ay nagle-labor, nahandun yung matinding effort, nahandun yung matinding paggawa, nahandoon yung pagle-labor. Naalala ko, hindi ko makalimutan ho yung madalas na dinidiinan ni Brother Boy dati. Labor is, ibig sabihin, to working to exhaustion. Gumagawa ka hanggang mapagod ka, hanggang manlupaypay ka sa paggawa. At ini-exert mo yung buong sarili mo to do that. I labor more abundantly than they all. Pero after ng lahat ng yon, ang sabi pa rin ni Pablo, yet not I, but the grace of God which was with me. So sa atin hong pagsunod sa utos ng Panginoon to be filled with the Holy Spirit, yes, gawain ito ng banal na Espiritu. Actually, sa mga susunod nating lesson, merong mga time na, paano ba tamang sabihin? Hindi ko maalala exact word doon sa lesson na, surprisingly, immediately, at merong mga pagkakataon sa pagkakataon natin yung ilang instances na para tupdin ang isang gawain in a special way, the Spirit fills a Christian. Pinupuspos siya to do that. Parang may mga pagkakataon ng mga apostol ay nasa harapan ng Sanhedrin o sila nasa harapan ng paglilitis at nasasabi ng Bible, and Peter, being filled with the Holy Ghost, spoke.
So in that moment of time, there is a special intensification na handoon yung pagpuspos ng banal na spirito sa kanya to fulfill a specific task. So nangyayari yon sa Kristiyano. Hindi na para bang, yes, dahil ito'y gawa ng banal na spirito at soberano ang Diyos pagdating sa bagay na yun. Pero normally, gaya ho nung nabasa natin kay Apostol Pablo, hindi niya sinasabing, oh Lord, lagi mo lang akong i-feel, tapos bahala ka na Lord, gamitin mo ito. No, I labor. Hindi sinabi ni Pablo, I let go. No, I labor more abundantly than they all. So, paano gagawin ho yun? We pray to God. We labor. Kumbaga, sabi nga ho ni Arken Huge, there must be spiritual sweat. Anong brother po? Di ba, pag nag-workout ka, pinapawisan, sabi niya, nasan yung mga spiritual na pawis natin sa pag-workout ng ating pagiging Christian? So, it will, and again, after all your working out, after all our efforts, sabi pa rin ni Pablo, yet not I, but the Spirit of God which was with me. So hindi natin, alam yun, parang kaya mong gupitin yung pinakagitna, ito yung ikaw, ito yung banal na spirito. Hindi ganun pinresent ng salita ng Diyos. Pero sinasabi, we must labor, meron tayong kailangan gawin, be filled, it calls us to action. But after all that, it's not us, it's the Holy Spirit working. Even yung effort natin to be filled with the Holy Spirit is through the power of the Holy Spirit. So wala tayo pwedeng ipagmalaki. But it's not let go, and para alala ko may kinuwento si Brother Daryl, meron parang near-death experience. Ano ba ni Sister Marito? O yan. Baka mamaya biglang dito. Muntik malunod sa malaking ilog sa probinsya si Brother Daryl. At ang ginawa niya lang daw ay nag-floating siya at nagpa-anod. Wala siyang ginawa, nagpa-anod. Hindi ganoon ang larawan. Lord, magpapaanod na lang ako sa iyo. Pangayin mo. No. ang I labor, sagwan, langoy, effort. Yun ang larawan ng buhay Kristiyano. So, hindi ko alam kung nasaktuhan ko. So maybe along the way na tamaan ng kahit kaunti. So, very good question. Ito ho ay hamon sa bawat isa. Meron pa ho ba? Thank you po, Brother Paul. Anyone po? Ayun, sa comment po from Brother Jerome Penuncia. Siguro kasi speaking of spirit, ang question po niya ay, meron pa raw po ba sa panahon natin ngayon ng mga ligaw na espiritu? I believe so, yes. Kung ang ibig sabihin niya ay ligaw ng mga spirito na ligaw ng mga kaluluwa ng mga tao, wala. Dahil ang sabi ng Biblia, meron tayong dalawang account, yung mayaman, namatay, inulat niya ang kanyang mga mata sa lugar ng pagdurusa. Pag mananampalataya, kagaya ni Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Pag nahado na sa mga lugar na yon, wala nang alisan. So, hindi tayo dapat maniwala sa mga kaluluwang bumibisita. Now, kung ang mga ligaw na spiritong tinutukoy ay mga masasamang espiritu, again, ganung kadaya ang kaaway na dyablo. At nung nagrebelde si Satanas, nagtangay siya ng 1/3 ng mga anghel. At again, there are evil spirits. Pero hindi tayo tinatawag ng Biblia to be ghostbusters. No, ang utos sa atin is to be filled with the Spirit, not evil spirit hunting. Walang ministry ng ganun. So meron pa rin nangyayari. Kailangan nating bantayan yung ating mga sarili. Minsan we have that innate desire for the mysterious. Parang gusto ko makakita nung ina. Bakit mo gusto makakita? No, hindi tayo inuutusan ng Panginoon. So, yes, sa mga panahon ng mga apostol, meron noon. And sa panahon natin ngayon, ang dami kong naririnig. Meron akong mga personally. Now, dati ito yung kalagay ni Brother Paul, pambihira, di pa ako nakaranas. Pambihira, di pa ako nakapag-cast out. Kumbaga sa sundalo,
Baka level 1 pa lang ako. Pag naranasan ko yun, baka level 2 na. Para bang badge. Para bang may accomplishment. Para bang mas mataas na nag-level. No. Ang ano sa atin is to pursue holiness. Ang main na labanan natin, sabi ng salita ng Diyos, is with the battle for ideas and truth. Pulling down strongholds and bringing all yung thinking captive to the truth of Christ. So yun ang main battleground natin, hindi yung mga. But to answer that question, shortly, yes, meron pa rin mga evil spirits around. Madaya sila. Pwede silang magpanggap. Kung pwede nga magpanggap na anghel ng kaliwanagan, hindi ba pwede magpanggap na kamag-anak? So madaya ho ang kaaway. Hindi tayo tinatawag ng Diyos, again, to be Ghostbusters. Meron ba mga nangyayaring ganun? Sabi ko kanina, I've talked to some, and wala akong rason para maisipin na sila nagsisinungaling. Faithful Christians na nakaranas ng ganun, nakapagkasa. Again, now, hindi ako envious. Papasalamat ako sa Diyos na hindi ko pa na-encounter yung ganun. So muli, so hindi naman sinabi sa Biblia na mawawala ho yun. Ang mahirap lang ho ay dun natin ibase. Hanapin natin yon yung mga parang roller coaster, sawa ka sa parang marahan na gusto mo yung umaalon. At yun ang akala ng iba sa buhay Kristiyano, yung mga ganong eksperyensya ang height ng Christian life. Be filled with the Holy Spirit. So thank you po dun sa tanong na yun, dahil yun ay surrounded ng maraming mga wrong ideas, and maging Kristiyano na ay pwedeng maapektuhan ng mga ganong kaisipan. Okay, kung wala na ho, at wala na rin tayong oras, tayo ho ay dumako sa ating break time. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan namin ang iyong dakilang kabutihan sa amin na tunay ang napakalaking biyaya na hindi namin kayang sukatin. Ang banal na Espiritu ay nakatahan sa amin. Salamat po sa tatak ng banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos, sa kami ay binautismohan ng banal na Espiritu sa iisang katawan. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan na maging sa aming pamumuhay sa buhay Kristiyano, sa aming paghabol sa kabanalan, ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay kalakasan, kapasidad at kakayahan sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. Palain mo maging ang aming time ng fellowship at ang aming pagsamba. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So muli ho, paalala ho sa ating mga kapatid, yung ating physical distancing, hanggat maaari, nakawear tayo lagi ng mask. Iwasan yung masyadong pakikipag-usap ng malapit kung nakababa yung mask, kung kayo ho ay iinom ng kape. And then magsisimula ho tayo ng 10:15. 10 minutes. Magka-countdown ho tayo and it will be sharp. Okay ho ba? Sharp. God bless po and break time po tayo.